Magandang umaga po Sir Ted at magandang umaga po Ma'am Maricel at sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa inyong programa ngayong umaga. Mabuhay. Nako, Sir Jack, nakita po namin yung video nitong mga pabahay, yung mga model units, no, na pinuntahan ni Presidente diyan sa Taytay. At ang sosyal, mukha siyang condo unit. Una sa lahat, kapag po ba ikaw ay nag-avail ng unit na to, mabibili ba yung ganun na talaga yung itsura ng interior? Salamat po, una po sa lahat ay salamat po sa suporta at damahulin niyo yung aming hangarin na maihatid sa ating mga kababayan yung magandang uri ng pabahay, yung pong may dignidad na sariling bahay. At yung pong nakita po natin, tama po kayo, nung Martes po, ipinagdiwang po kasi ng Department of Human Settlements and Urban Development yung kanilang 7th anniversary. At Mhm. kasama po doon yung pinakita po na paggamit ng bagong teknolohiya para sa socialized housing at yung mabubuong housing unit, yun po yung binabanggit po ninyo, Ma'am Maricel. Mm. Yung pinakita po doon, yun po yung model unit, hindi po kasama yung mga kasangkapan po doon no, pagka Ah. yun na ibinili. No? Pero yung po Mm. unit, ay nakita ko po mismo maganda po yung laki, yung size, Mm. para po sa isang pamilya na nagsisimula at yun nga po hangad po natin na maihatid sa ating mga kababayan Opo. sa tulong po ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipinas. Okay. So, kumbaga, Sir Jack, ang makukuha nila hindi pa fully furnished. Opo, yung pong unit, Oo. yung pong nakita po nating unit ay 27 square meters. Ngunit ang Mm. mahalaga ho yan, meron po yung pong sa kubeta. Nakita niyo naman po, meron na pong paliguan, may inidoro, may lababo. Pati Mm. po dun sa may kusina, meron ng lababo, may pwesto ng lutuan. So, kumbaga po ay ready po yun, handa na pong lipatan ng ating mga kababayan. Oras na ito'y mabili po nila. Pero, Siguro maganda dito, Sel, mm. kinaklaro mo lang kasi Mm-mm. yung pong model unit fully furnished at mayroong interior designer. Yes, Kaya oo. ma-appreciate mo siya. Ito pala yung magiging itsura niya kung meron kang Mm. kakayahan na bilhin yung ganong uri ng gamit. May aircon nga Oo. di Oo, ba? yun nga, Okay. social So, alisin natin yung furnishing na yon. Mhm. Ang tanong, ito ba ay raw model o kahit papaano ito ay makinis na? Kasi yung dati Sir Jack, raw model eh. Mm. Ang ganda ho nung mga model units, pero pagpunta doon, nakikita mo naman wala pang palitada, opo, wala pang kisame. Oo. Ayun, at yung Pagawa kasilyas pa. nga po ni wala pang tiles, ano ho bang itsura nung actual na unit na maari pong bilhin nung Pag-ibig member o gusto mag-avail ito? Sir, alam mo ninyo, tama po yung sagot po yung inyong description. Pagdating po kasi doon sa mga socialized housing, tama po kayo, may tawag pa nga po sila dyan, sir, spray finish. Kasi hindi pa ho makinis yung mga pader, kaya po ang ginawa po natin ay dalawang bagay po, sir. May mga developers po tayo, tulad po nung nakita po natin noong parte, na yung pong socialized housing unit na maaring mabibili ng ating mga kababayan ay makinis at kumpleto po yung basic amenities. Ngunit kung Mhm. sakali po, Sir Ted, na yung socialized housing unit na mabibili ng ating miyembro ay hindi pa ho, yun nga po, hindi pa ho makinis yung pader. Gusto ho niya may partition para mayroon pong one bedroom o kaya naman gusto pa ho niyang pagandahin yung lababo. Yung pong Pag-ibig housing loan na ating ino-offer, may kasama pong home upgrade. Meron pong home upgrade na dagdag doon po sa kanyang housing loan. Dahil po ang intention ho natin, Sir Ted, ang dulo po naman nito, gusto ho natin, pag nakabili ng socialized housing unit yung ating kababayan sa ilalim mo ng expanded port, lilipat na lamang po siya. Sa katunayan nga po, Sir Ted, Ma'am Maricel, kasama po doon sa Pag-ibig housing loan sa ilalim ng expanded 48, yung pong pambayad para ho mapakabitan ho niya ng kuryente, mapakabitan ho niya ng tubig yung kanyang bahay.
Muli po, ang dulo po kasi nito talaga, Sir Ted, Ma'am Maricel, gusto ho namin sa tulong po ng Pag-ibig Housing Loan, maging ng mga ginagawa po ng ating mga partner developers. Lilipat na lamang po yung ating kababayan, pero siyempre wala pa ho yung mga kama, no, furnishing, pati ho yung aircon. Ngunit yung pong paglipat po niya ay maayos na po yung kanyang lilipatang bahay. So, sir, sino yung pwedeng maging benepisyaryo nitong expanded na 4PH na pabahay na Saka magkano? ito? Oo. Tama po, ayan. Ang maaari po rito, ang sakop po nito, Sir Ted, Ma'am Maricel, ay yung pong mga miyembro ng Pag-ibig Fund na napapabilang sa minimum wage. Pati na po yung nasa middle income na range ng mga miyembro. Pabutit natanong po ninyo yan, ibig sabihin po nito, yung mga miyembro po ng Pag-ibig Fund dito sa NCR na kumikita ng 47,800 pesos per month at pababa. So, ibig sabihin po niyan, Sir Ted, Ma'am Maricel, kung yung kumikita po ng 15,000, 16,000, 20,000, 25,000, basta't hindi lalagpas ng 47,800 dito sa NCR, pasok. Maaari po silang humiram ng housing loan sa Pag-ibig sa napakababang subsidized 3% interest rate per annum para makabili ng socialized housing unit. Sa labas naman po ng NCR, basta hindi po lalagpas ng 34,600 pesos per month ang kanilang kita, maaari din pong makapag-housing loan under a subsidized 3% rate para po makabili ng socialized housing unit. Okay. Magkano ba ho ang basic unit? Ito hong medyo makinis na po, hindi pa furnished na unit. At saang lugar ito? Kasi I understand bawat lugar, iba-iba din po ang presyo. Yun sa Taytay ninyo, magkano po ang isa nun? Ang loanable amount? Ay, nako, salamat na tanong niyo yan, Sir Ted. Yung pong nakita ho natin, yan po yung mga itatayo sa isang expanded 4PH project. Sa Cavite po yan, Sir Ted. Dalawang project po yan. More than 7,000 units. Pero tama ho kayo. Napakarami na po, almost 30 kung hindi po ako nagkakamali, na expanded 4PH project sa buong bansa. Pagdating po sa nabanggit po nyo, yung mahalaga pong malaman yun, magkano ba yan? Magkano ba ang monthly niyan? Yung pong nakita po natin, nasa around 1.8 to 2 million pesos po yun. Yun po yung price ceiling na tinatawag para sa condominium unit, socialized condominium unit. Pagdating po, sabihin natin 2 million pesos po yung halaga ng property na yun. Sa katunayan, Sir Ted, Ma'am Maricel, nung nakita ko yung unit na yun, sa ibang uri ng mga condominium unit, higit pa sa 2 million yung presyo na yun. Pero dahil nga po sa expanded 48, binababa po yung presyo. At sa ganung halaga, kung 2 million po yung halaga doon, ako utangin po sa Pag-ibig yung bayad dito, ang monthly ho nun, hindi po lalagpas ng 8,500. Okay, sige. Dahil nga po, Sige dahil po. napakababa po ng interest. Sige, klaruhin natin ha, para ho mas malinaw ito. No? Okay, so straightforward po tayo, sir, sa ating pong VP Jack. Alright. Ang maximum dito na pwede mong ma-loan ay 1.8 million, payable in 25 years, fixed 3% interest per annum? Ay, ganito po, Sir Ted. Pagka po house and lot, pagka po socialized house and lot, ang maximum price po niyan ay nasa 950,000 pesos. Okay. Pagka po house and lot. At tapos ang monthly po niyan, sa Pag-ibig Housing Loan, na 30 years to pay po ang maximum term. Pwede mas maikli, pero ang maximum term po ay 30 years. Ang monthly payment po niyan ay 4,000 pesos po lamang. Dahil pinababa po yung interest rate. Pangkaraniwan, Sir Ted, nasa 5,500 pesos yan sa regular loan. Pagdating naman po sa socialized condominium unit, yung pong nabanggit ko, sabihin natin nasa 2 million pesos na po kasi ang price ceiling natin sa condominium unit. Okay. Ang monthly ho niya, ilalagpas po
ay hindi po lalagpas ng 8,500 pesos. Okay. So ito palang nakita namin, building pala ito, vertical pala ito, condominium pala ito na type? Tama po kayo, Sir Okay, Ted. Ito sige. po ay Okay. tawag po dyan ay high-rise or Okay. medium-rise na Sige. development. So, Alright, condominium. sige. House and lot, stand-alone po ito, na uri po ng subdivision. Oo, yung 900,000 na iyan, ano po ang sukat po naman yon? Opo, ang sukat po niya nasa around 27 square meters, Sir Ted. Ano? Okay. At yun po yung sukat ng socialized Okay, sige. housing unit. Po. 27 square meters. Sa ngayon po ba meron na kayong ongoing project? Saan po naman po itong lugar? Kasi kung taga Metro Manila ka, definitely wala na yan. Nasa labas na po ng Metro Manila yan. At yung lugar na iyan, saan po banda? Baka naman gaya po ng mga una na nalulubog sa putik at baha yung mass housing project. Ay, naku, Sir Ted, maraming salamat. Binanggit po ninyo yan. Para po sa ating mga kababayang nakikinig, ganito po, no? Binanggit ko po kanina yung pong Pag-ibig Housing Loan. Yung pong Pag-ibig Housing Loan ay paraan para makabili ng gusto po ninyong tahanan. At ang tanong, Sir Ted, tama po kayo, nasaan ang mga ito? So ito po yung makikita natin sa ating website. Pumunta lamang po kayo sa Pag-ibig website para po makita nila kung nasaan ang mga properties ito. Okay. Makita nila yung size, makita ho nila yung lokasyon. At yung nakita naman ho yung lokasyon, malalaman ho naman nila kung ito'y binabaha o hindi. Makikita rin ho nila yung monthly payment. Ito po yung mahalaga. So, for example po, dito sa NCR, may makikita po kayo dyan sa Caloocan, meron pong makikita kayo sa Mandaluyong, yan po ay makikita ho nila. Meron po sa Cavite, maging sa Visayas at Mindanao, may makikita po ng mga project na maaari po nilang pagkita. Okay, sige po. So ito po, ano po muna yung pong requirement sa Pag-ibig kung sakasakali? Ilang taon ka munang miyembro o pwede bang kakamiyembro mo lang agad ka na makakapag-loan? Maaari po yan, Sir Ted. 12 months po nahulog sa Pag-ibig Fund. Active, ibig sabihin naguhulog po ang miyembro sa Pag-ibig Fund. At tama ho yung tanong niya, Sir Ted. Paano kung bagong miyembro at gusto na at kaya namang makabili na, pwede ho niyang ihulog yung requirement na 12 months na hulog sa Pag-ibig. Okay. Total, ipon naman ho niya yun, pera niya yun Babalik sa kanya. Pwede niya pong ihulog ng isang bagsak, kumbaga, para po siya ay mag-qualify. Okay, sige po. And then, pwede ho bang combined na mag-asawa, parehong miyembro ng Pag-ibig para lumaki yung loan? Ay, tama po kayo, Sir Ted. So, napakagandang tanong ho niya. Kung sakali pong makita ng miyembro na kulang pa itong aking kita para sa loan na gusto ko, maaari po siyang kumuha ng co-borrower na hanggang plus 2. Maaari po siyang kumuha ng 2 dagdag na co-borrower para po yung kanyang maaaring mahiram sa Pag-ibig Fund, patulong po ng kanyang co-borrower. Okay, sige. Opo. Okay, so kung sakasakali po naman na hindi ako doon sa basic, no, doon sa 4PH ka ninyo na programa, ako'y Pag-ibig member lang na above doon sa binabanggit po ninyo, no, na pinakamababa na antas po ng mga swelduhan ng manggagawa. Kung ako po'y kumikita more than that at gusto ko mag-housing loan sa Pag-ibig, ano ang maximum amount na maaring ipautang po ng Pag-ibig? Kung ako'y kukuha ng condominium within Metro Manila, ano po, o ako'y kukuha ng pabahay sa isang subdivision within Metro Manila? Pagdating po sa Pag-ibig Housing Loan, Sir Ted, ang maximum amount po natin ngayon ay 6 million pesos. 6 million? 6 million pesos po. Okay. Maaari po yung gamitin, pambili ng house and lot, condominium unit. Kahit po, Sir Ted, kahit po lupa pa lamang. Pwede po, residential lot. Opo. 6 million. O kaya naman, gusto niya on-time proof o mag-contract na bahay, maaari pong gamitin. 6 million pesos. Maximum 6 million po, 3% din per annum ito? Ito po pupunta sa ating regular housing loan na ang interest rate ay 6.25%. Mababa pa rin ho, nasa 6.25%. Idagdag ko lang po, Sir Ted, may promo po tayo ngayon. Pagdating ho sa loans na hanggang 1.8 million pesos para sa mga house and lot. No? 4.5% per annum lamang po yung interest rate nito.
So mas mababa ho dun sa pangkaraniwan. Mababa na ho yung pangkaraniwan na 6.25. Binaba pa ho natin sa 4.5. Okay, sige po. So salamat po na marami sa inyo, Sir Jack, sa inyo pong ibinigay na informasyon. Ako'y nahimasmasan na dito sa isyong ito kasi Nahimasmasan. akala po nung una Oh. kasi low cost housing Yung parang for yung pala low 1.8 million income. pala yun. Right. Opo. Sige po. So salamat po, Sir Jack, sa uulitin po. Salamat po, Sir Ted, at Ma'am Maricel, at mabuhay po kayo. Thank you. Thank you. Yan po ang VP for Public and Member Relations Group ng Pag-ibig, si Ginoong Jack Jacinto Jr. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!